Ito ang sagot ni Senator Robin Padilla. Napakaganda ng sagot ni Robin Padilla diyan sa ano na yan, sa issue na yan. O, pakinggan natin. Napakahusay nitong mas matalino pa sa inyo si Robin. Tanginan nyo, kayo yung sinasabi ninyo may mga pinag-aralan kayo pero wala kayong mga utak eh. Tahimik nga lang tayo. Katulad po ng aking best friend sa Malaysia. Sa pagitan ng Chinese Embassy at sa atin pong mga senador. Ang akin po lang mungkahi sana, ako po ay naniniwala, mga mahal kong kasama, na itong usapin nito ay masyadong popular sa ating mga kababayan. At ang magsalita ka ng patungkol sa pagsasaayos ng singalot na ito ay hindi pabor sa sino man na magsasalita nang gusto mong magkaroon ng kapayapaan. Pero sa usapin nito, ako po ay tatanggapin ko kung ano ang sasabihin ng mga tao sa akin. Kung sasabihin nilang, oh, pro-China yan. Okay lang po. Wala pong problema. Ang akin pong gustong sabihin sa ating mga kababayan, alam niyo, ang isang bagay, pag hindi natin inayos, pag hindi tayo nagtulong-tulong na maayos, lalong-lalo na sa kapitbahay natin, kapitbansa natin, hindi po ito makatutulong sa atin. Hindi po ibig sabihin na ako'y pumapayag na pagsalitaan ng hindi maganda ang ating mga kasama ng Chinese Embassy, hindi rin naman tama yun. Pero, hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno, na isang unipermado pa, ay gagawa ng katatawanan o karikature ng presidente ng China. Sapagkat kanina po, habang nag-uusap kami ni Senator Amy Marcos, sabi ko sa kanya, kung yan, ginawa ng China sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos, ako'y oposisyon, pero gagawin nila yan kay Bongbong, ay unang-una po ako magagalit. Sapagkat hindi ako papayag na babawin ng kahit na sino ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi ako papayag na gawan ng karikature kahit ako'y oposisyon, na gawan ng ganyan ang ating Pangulo. Sapagkat ang Pangulo ng isang bansa, yan po ang tinatawag nating representasyon ng ating bayan, katumbas ng bandila. Kung ano ang tingin natin sa bandila, yan ang tingin natin sa Pangulo. Kaya, kung ano man po ang ginawa ni Admiral Tariela, ay pinakikiusapan ko po siya na huwag niya ulitin. Sapagkat, pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Ang gusto ko lamang pong sabihin dito, aking mga kasama, tama po, naniniwala po ako na hindi makatwiran ang ginagawang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Hindi naman po pwede na lagi tayo magpapaawa. At parehas naman kayong tinatawag natin tanod ng Coast Guard kayo pareho. Hindi naman kayo gray ship. Ang gray ship, yun ang military. Kapag hindi naman pwede yun. Yun ang tinatawag natin na escalation. Pero kung dalawa kayong white ship dyan, at nagbombahan kayo ng tubig dyan, walang ano yun. Walang issue yun, walang escalation yun, dahil pareho kayong tanod baybayin. Pareho kayong nagpoprotekta ng coast natin. Pero para sa usapin nang ikaw ay magtatalumpati at gagawin mong katatawanan yung Pangulo ng isang bansa, palagay ko,
inuulit ko po, ako po ay oposisyon. Pero kahit sinong gumawa niyan sa presidente ko, hindi ako papayag. Ako'y tatayo din at talagang makakatikim din sa akin yun ng mga salitang hindi niya makakain. Sapagkat sa akin, anuman ang political affiliation natin, pagdating sa Pangulo sa ibang bansa, iisa tayo. Solid dapat tayo, nakatayo dapat tayo sa Pangulo natin, pag-usapin na ng ibang bansa na. Kaya sana po, nakikiusap po ako sa Chinese Embassy at sa ating mga kasama na sana po ay matapos na ito, makapag-umpisa na po tayo ng magandang relasyon, pag-umpisahan natin ng pag-uusap, sapagkat, alam niyo po, meron din po tayong ibang mga kasinggalot. Tahimik nga lang tayo. Katulad po ng aking best friend sa Malaysia. Kasingalot natin yan sa Sabah. Ilan ng Pilipinong naging stateless doon? Ilan ng Pilipinong dineport nila? Pero naging tahimik naman tayo. Wala naman akong naririnig. Kaya sana kung ano po yung ginagawa ng iba din sa atin, pantayan din natin. Alam nyo, masakit sa akin magsalita ng patungkol sa Malaysia dahil kapatid kong mga Muslim yan. Pero ini-example ko lang po sa inyo na meron din tayong problema sa ibang lugar na meron din ginagawang pang-aabuso din sa atin na hinihingi ko din na magsalita din kayo. Ito ang maganda eh. Kasi we have to understand na pagka diplomatic, kailangan daanin natin sa diplomatic na paraan. Kung mayroong ganitong bombahan sa South China Sea, daanin natin sa diplomatikong paraan. Ginawa naman yung Pangulong Duterte noon eh. Kung ayaw natin ng diplomatiko, di lumaban tayo ng water cannon sa water cannon. Tama yung sinasabi ni Senator Robin. Hindi eh. Pangit talaga. Pwede naman nating ipakita yung pagkadismaya natin sa ibang bansa, pero maling-mali na gawin natin katatawanan yung leader ng bilyong-bilyong mga Chinese. Because again, if they do or they will do the same thing to us, even if Bongbong Marcos is not a good president, magagalit din tayo. Pagka minamata tayo, magagalit din tayo. Pag tayo tinatawag tayong mga unggoy, magagalit din tayo. Natatandaan ninyo, merong isang lahi ng Russian na minamaliit yung mga Pilipino diyan sa sa BGC. Anong ginawa natin? Pinakulong natin, dineport na natin. O nung nakaraan, isang naman Estonian, ganun din. Tinatawag tayong unggoy. Anong ginawa natin? Hinuli din natin. O nung nakaraan, meron ding isang foreigner na binababoy yung natin. Nagalit din tayo. Hindi ba? Kung foreigner, bababoyin mo yung bayan namin, puta, hindi kami papayag. Pero kaya dapat hindi rin tayo gumagawa ng ganun. Hindi rin natin binababoy yung ibang lahi, hindi rin natin binababoy yung ibang leader ng ibang gobyerno because again, if they will do that to us, magagalit din tayo. Tama? Patas lang. Masyado kayo maarte. Ang ina nyo. Mali na yan si Tariela, pinagtatanggol nyo pa. Huwag nyo ipagtanggol si Tariela. Putsang inang yan. Walang nagawa mabuti sa bayan yan. Walang yan. Walang ambag yan sa Pilipinas. Putsang ina. Ang daming ninanakaw na pera ng gobyerno. Wala siyang ibang inaatupag kundi si Xi Jinping. Hindi si Xi Jinping ang kalaban natin. Ang kalaban natin, yung mga magnanakaw sa Pilipinas. Ang kalaban natin, yung sindikato ni Marcos, ni Romualdez at nung anak niyang si Sandro. Yan ang mga kalaban natin. Sila Saldico, yung mga magnanakaw sa Kongreso. Yan ang mga kalaban natin, hindi si Xi Jinping. Maniwala kayo. Unahin muna natin yung problema na kaya nating manalo. Kesa dun sa problema na gusto nating pasukin, hindi natin kayang manalo. Hindi tayo anti-China, hindi tayo pro-China, pro-Philippines tayo. Yung yung welfare muna na nakakarami, unahin natin. Unahin muna natin ipakulong, sirain yung mga magnanakaw sa Pilipinas kaysa sirain yung ibang bansa. Ikaw Tariela, putang ina, pangit ka nga, pangit parang ugali mo. Siguro na nagsabog ng kapangitan sa mundo, gising na gising yung mga magulang mo. Magkita-kita tayo ulit mga banatero sa susunod na vlog. Like, share, subscribe.
Ha? Huwag matigas ulo. Maraming salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang